papurihan, Diyos ng lahat, o papuri sa kaitaasan. Siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Mawit ang naitikan lahat ng naroon. Mawit ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Mapuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat, o mapuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, nasa Miyerkules tayo ng ika-11 na linggo ng kaliniwang panahon. Kasama natin sa pagunita si San Romualdo, ang pundador ng mga Camaldolisi. Sama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo. Mga kapatid, sa pangalang aklat ng mga hari, si Elias ay kinuha na sa pamagitan ng nag-aapoy na sasakyan papuntang langit at iniwan kay Eliseo ang misyon na magpahayag ng katwiran ng Diyos. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, pinalahanan tayo ng Panginoon na ang mamuhay sa matuwid ay ang pag-aayuno, panalangin, at pagbibigay ng tulong sa ating kapwa-tao. Ngunit kinakailangan rin natin na ito ay mula sa ating puso. Napakahalaga na maugnay ang ating puso sa ating Panginoong Diyos upang tayo ay maging matuwid. Pero dahil sa ating karapukan at kahinaan, paminsan ang ating mga ginagawa ay hindi taos puso at paminsan may bahid pa sa mga pansarili na hangarin. At dahil dito tayo nagkasala. Kaiminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Paawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman, kami lagi mong tulungan, upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari.
Dumating na ang oras na si Elias ay kailangan ng kunin ng Panginoon. Noon ay naglalakad sila ni Eliseo buhat sa Gilgal. Pagdating nila sa Jericho, sinabi ni Elias kay Eliseo, "Maiwan ka na rito pagkat pinatutuloy ako ng Panginoon sa Jordan." Ngunit sinabi niya, "Naririnig ako ng Panginoon, hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo." At nagpatuloy sila ng paglalakad. Sinundan sila ng pangkat ng mga propeta at pinanood sa di kalayuan nang sila'y tumigil sa tabi ng ilog Jordan. Hinubad ni Elias ang kanyang balabal at inihampas sa tubig. Nahawi ang tubig at sila'y tumawid. Pagkatawid nila, sinabi ni Elias, "Sabihin mo sa akin kung anong ibig mong gawin ko para sa iyo bago ako kunin." Sumagot si Eliseo, "Ipinakikiusap kong ipamana ninyo sa akin ang 2 bahagi ng inyong kapangyarihan." Sinabi ni Elias, "Mabigat ang hinihingi mo, gayunman pag nakita mo akong kinuha, mangyayari ang kahilingan mo. Pag hindi, hindi mo makakamit ang hinihingi mo." Patuloy silang nag-uusap habang naglalakad. Walang ano-ano'y pumagitna sa kanila ang isang karwaheng apoy na hila ng mga kabayong apoy. Nagkahiwalay sila at si Elias ay inakyat sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. Ito'y kitang-kita ni Eliseo, kaya't napasigaw siya, Ama ko, lakas at pag-asa ng Israel." At nawala sa paningin niya si Elias. Sa tindi ng kalungkutan, pinunit ni Eliseo ang kanyang damit mula itaas hanggang laylayan. Dinampot niya ang nalaglag na balabal ni Elias at nagbalik sa gilid ng ilog Jordan. Hinawakan niya sa isang dulo ang balabal at inihampas sa tubig, sabay sabi, "Nasaan ang Panginoon, ang Diyos ni Elias?" Nahawi ang tubig at siya'y tumawid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Poon ang pagpapala mo'y iyong ilaan sa mga anak mong may takot na taglay. Kagilagilalas malasin ninuman ang pagkalinga mo sa mga hinirang na nangagtiwala sa iyong pagmamahal. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Iyong kinalinga at iningatan mo laban sa adhika ng masamang tao, dinala sa ligtas na dakong kublihan upang di hamakin ng mga kaaway. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Mahalin ang poon ng mga hinirang ng lahat ng tapat na mga nilalang. Ang tapat sa kanya'y ay iniingatan, ngunit ang palaloy pinarurusahan. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Tumayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa iyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad na ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinaguga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka na iyong amang nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nanalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinaguga at mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag nanalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-ayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila ang nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila ay nag-aayuno. Sinabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-ayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang makaalam nito. Siya na nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nasa Miyerkules tayo ng 11 na linggo sa karaniwang panahon ng pangalawang taon ng ating pagdiriwang. At ang ating pong tema ay ang paggawa ng mabuti o pagiging matuwid. Sa salitang Hebreo, ito ay tinatawag na tzedakah. Sa salitang koinoko na Griego, sapagkat ang ginagamit po natin sa ating ebanghelyo ay ang koinoko na Griego, diakosini. At makita natin ito sa versikulo 1, kapitulo 6 ngayon sa ebanghelyo ni San Mateo. Na sa Latin naman ay nasalin na justitiam. Sa atin, parang justice. Ito yung magiging matuwid o ang paggawa ng mabuti. Ang paggawa ng mabuti ay mayroong 3 gawain. Una, sa Ebanghelyo ngayon ni San Mateo, Kapitulo 6, versikulo 2 hanggang 4, ito yung paglilimos o paggawa ng mabuti at pagtulong sa ngailangan. Pangalawa, mula sa versikulo 5 hanggang 6, Kapitulo 6, Ebanghelyo ni San Mateo, ang panalangin o pagnilay-nilay. At mula sa versikulo 16 hanggang 18, Kapitulo 6, Ebanghelyo ni San Mateo, pag-ayuno o ang pagkaroon ng disiplina
tungkol sa pangailangan ng pagkain at pag-inom. Tzedakah, ang paggawa ng mabuti, o di kayo sine, ang pagiging matuwid, o justitiam, ang mamuhay sa katarungan. Ito yung panawagan para sa atin. Panawagan na ginagawa noon ng mga propita. Ang isa sa mga propita na nagpapahayag ng tzedakah ay ating napakinggan ngayon sa ating unang pagbasa sa Aklat ng Mga Hari, Kapitulo 2, versikulo 1 at versikulo 6 hanggang 14, na ito yung kanyang mga huling araw. Dahil siya ay kukunin na ng Panginoon. Ang masimbolo na kanyang pag-akyat sa langit na mayroong karwahe na apoy at hinihila ng apoy at siya ay dinala sa ipo-ipo sa hangin, ay nagpapahayag sa kakaiba na paraan ng kanyang pag-uwi sa kanyang panghuli na bahagi ng kanyang buhay. Na ikinalungkot ng kanyang disipulo na si Eliseus. Pero nakatanggap si Eliseus ng pangalawang bahagi ng pagkapropita at nasaksihan ito ng mga tinatawag mga propita ng Carmel. At doon nagpatuloy si Eliseus at hinahanap niya ang Diyos nung kanyang tinanong, nasaan ang Diyos ng Israel? Hindi niya alam na roon ang Diyos. Nung hinampas niya ang Ilog Jordan, ito ay nahawi, na ibig sabihin, nasa kanya ang Panginoon Diyos. Hindi lang sa panahon ng kasiyahan, lalo't higit na sa panahon ng pangangailangan at kalungkutan. Kaya, kailangan tayong magpakatatag sa harap ng Diyos. Kaya sa versikulo 25 ng Salmo 30, sinasabi, magpakatatag ang tanang may tiwala sa Panginoong o sa may kapal. At ito yung ating dapat tingnan, na ang pagpakatatag ay ang mamuhay sa matuwid. Ang mamuhay sa matuwid ay yung sinasabi natin kanina, na una, gumagawa ng mabuti sa pamagitan ng pagbibigay sa mga nangangailangan na tinatawag itong paglilimos. Pero ang paglilimos ay generic na salita, na ibig sabihin pangkalahatan na salita sa lahat ng ating kayang gawin at pwedeng gawin upang ating ipahayag ang kabutihang loob sa ating kapwa-tao. At ang buhay panalangin. Ang buhay panalangin ay ang ating ugnayan sa Diyos. Hindi sa mga tinatawag nating nakasulat na o dili kaya kasanayan na, tradisyonal na panalangin na ating nasa ulo at inuulit-ulit. Hindi sa mga paraan at mga tradisyon, mga debosyon. Bagkos ang mahalaga sa panalangin ay ang panalangin na mula sa puso, na sa katahimikan ating ginagawa. Kaya sinasabi sa ating Ebanghelyo ngayon, papasok ka sa isang pook na ikay nag-iisa at sa lihim ikay manalangin ng taimtim na maging marubdob ang iyong pagpahayag ng iyong pananalig sa Diyos dahil taimtim ang iyong panalangin at pagninilay at tunay na pag-ugnay sa sarili sa ating Panginoon Diyos sapagkat siya'y tumatanggap ng panalangin. Huwag ang panalangin maging automatic. At ang pag-ayuno. Ang pag-ayuno ay hindi yung para sa fasting o hindi kakain dahil mag-diet ka para sa iyong katawan, para sa iyong sarili. Ang pag-ayuno ay siyang ating pagkontrol sa lahat ng ating kinakain upang ang ating naipon sa pag-ayuno ay ating itulong sa ating kapwa. Sapagkat gusto ng Diyos na tayo'y magpahayag ng kabutihang loob sapagkat ang Diyos ay mabuti. Pakisabi sa katabi mo o sa taong malapit sa iyo, mabuti ang Diyos. Magpakabuti ka. Palakpakan natin ang mabuting Diyos na nagbigay sa atin ng mga biyaya
na ating gustong tanggapin. Pumalakpak pa ng malakas yung gusto pang makatanggap ng mga biyaya na kinakailangan natin mula sa ating Panginoong Diyos. Yon ang ating pagsabuhay ng tzedakah. Di kayo sine, justitiam, kabutihang loob o paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Ginagawa natin ito sapagkat tayo'y imahe ng Diyos at kung tayo'y gumagawa ng mabuti, Diyos ang ating ipinapahayag. Dinala natin ang Diyos sa ating kapwa at ang ating kapwa ay napalapit sa Diyos dahil sa ating kabutihan. Amen? Purihin natin ang Diyos. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos ng katotohanan at pag-ibig para sa mga biyaya ng katotohanan at katapatan sa simbahan at sa sandaigdigan. Atin pong itutugon, panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ang simbahan naway isaloob ang gawain at misyon ng pagpapanibago upang malinaw na maunawaan ng lahat si Kristo. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga pari at mga reliyoso naway maging mga masigasig na pagpahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsaksi sa kanilang sariling buhay. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga lingkod, pangpamayanan at komunidad naway maging tapat at hindi makasarili sa kanilang gawain ng paghahatid ng katarungan, karangalan, at pagkakaisa sa mga taong kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga may sakit at mga nabibigitan sa buhay, naway makita ang di karaniwang pag-ibig at pagkalinga ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga kapamilyang nag-aalala sa kanilang kapakanan. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga yumao naway masiyahan sa walang hanggang kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin at paglingkuran ka sa diwa ng katotohanan sa pangitan ni Jesus na aming daan patungo sa iyo. Tingnan namin ito, pangitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kay kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan at yung dinulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkalubong kami huwag magkulang sa mga inuukol mo sa aming kapakanan. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan. Pinagbigyan mong ito ay aming maihayag. Kahit na ito ay walang anumang may daragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin yung pinakahirapan sa pangitan ng anak na minamahal. Kay kaysa namang helsi si awit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay, may pag-asang sila muling mabuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisan mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Romualdo, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na magaling na utos at turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mga aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating Poong Hesus Nazareno. Kayong narito sa loob ng Basilica Minor at Pambansang Labanan ni Hesus Nazareno, kami naugnay sa iba't ibang social media platform at nakosposting sa iba't ibang paraan at kayong mga tumutulong sa Quiapo Church. Naway, pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod, pagpalain kayo lagi ng Poong Hesus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga narito at naugnay sa atin. Naway, ang pagpapala ng Diyos ay mabuhos sa inyo, siksik, liglig at nagumapaw. Kabutihang loob o paggawa ng mabuti. Tzedakah. Dekayosine. Justitiam. Ito ang ating gawain upang hindi lang tayo maglilimos, manalangin at magayuno. Bagkus, mamuhay na matuwid upang maipayag sa ating kapwa na mayroong Diyos na mabuti dahil sa ating ugali na mabuti at ginagawang kabutihan. Ngayon na po ang pusbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na pusbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Hesus Nazareno, iniagmos niya ng cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kilingan ka na nagsusumamo sa iyo. Makamta nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mo at ang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dalang imahen, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan na may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon nito na maalala ang pangako sa binyag na ikaw ay kinaibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan.
Amen. Pagpalain ka makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umay kang taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazareno. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinto ka namin, parang mo aming kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranan ka ng amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranan namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranan ka namin. Jesus Nazareno, luwalhati na